Ayan. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa pagkakataon na tinayo mo pong muli ang iyong lingkod. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Hayaan mo po, O Diyos, sa gabing ito, maging pagpapala po ang iyong salita sa lahat po ng makakarinig, Panginoon. At maging kalakasan po ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang salitang binigay mo po sa akin, O God. Lord, wala po akong kaalaman, pero ikaw po ang magbibigay sa akin nito, Panginoon, upang maging maayos po, Panginoon, na ma-deliver ko ang iyong salita, O God. Salamat po ng maraming salamat. Ito po yung aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Parang Sunday service pala. Ayan. Sige po, tayo po ay tumayo para sa pagbasa ng kanyang banal at buhay na salita. Buksan po natin ang ating Biblia sa Santiago 1, verse 2 hanggang 8. Kinuha ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Ayan. Sabi po doon sa verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Verse 7, huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong, verse 8, pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Ang Diyos po ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang banal at buhay na salita. Yan. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay buhay Kristiyano. Ayan. Buhay Kristiyano. Kristiyano na po ba tayo? Amen. Ayan. Dito po sa aking intro. Sa buhay ng taon, pag dumaranas ng pagsubok ay halos nanlulupaypay. Amen po. Maraming paraan ang parang pasan ang daigdig. Hindi alam kung ano ang gagawin kapag may mga pagsubok. Hindi alam ang solusyon. Tama po ba? Di po ba kapag puno po tayo ng mga pagsubok sa buhay, sunod-sunod, ika nga, hindi natin alam ang gagawin. Pero dahil tayo ay Kristiyano na, alam na natin ang gagawin. Amen po? Kaya nga buhay Kristiyano. Sa Biblia, may napakagandang aral po tayong mababasa kung ano ang dapat nating gagawin kapag may dumarating na pagsubok. Ang Diyos po ay tapat at kaya niya tayong pagtagumpayin. Amen po? Dito sa Santiago 1, verse 2 hanggang 8, ang layunin nito ay upang matuto tayong humarap at magtagumpay sa pagsubok. Ang una ko pong point ay magalak kapag tayo dumaranas sa pagsubok. Magalak kayo kapag tayo dumaranas ng pagsubok. Makikita po natin yan sa verse 2 hanggang 4.
Sabi po doon, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Sa buhay po natin, ibilang po natin na isang kagalakan ang pagdaranas ng mga pagsubok sa ating buhay. Amen po? Di po ba kapag tayo ay maraming pagsubok na dumarating sa buhay, bilang Kristiyano ay nararanasan po natin yung kagalakan. Although marami po tayong pagsubok, iba't iba nga lang po. Amen po? O ako lang yung nakakaranas ng pagsubok. Marami po tayong pagsubok na nararanasan. Maaring yung katabi nyo, iba po yung nararanasan na pagsubok. Tingnan nyo nga po yung mukha nila kung may pagsubok. Maaring nakangiti lang yan, pero iba yung pagsubok nila. Katulad ni Ate Bebe. Di po ba? Sa bawat pamilya natin, maraming pagsubok na dinaraanan. Amen po. Share ko lang po yung mga pagsubok na naranasan ko nung pandemic. Di po ba? Matagal na rin po yung pandemic. Pero ito po talaga ay napakahirap para sa akin. At di po ba, kahit kanino naman, mahirap po yung pagsubok ng pandemic. Ako po ay may 2 kapatid na namatay noong pandemic. Isang lalaki, isang babae. Yung kapatid ko pong lalaki, namatay po yun dahil hindi sa COVID. Silang 2 po hindi COVID. Ang sakit po ng kapatid ko ay sa baga. Dahil siya po ay mangingisda sa probinsya. Yun po yung naging sakit niya. At salamat po sa Panginoon kasi bago mag-COVID po na kinaanuhan po, di ba? December po kami nauwi nun. Mahal na araw, umuwi pa kami nun tapos napatanggap ko siya. Pero napakahirap pong mag-share sa kapatid, di ba? Maraming iyak ang gagawin mo para makapag-share ka sa kapatid mo. Lalaki pa. Hindi ko po yung tinigilan sa panalangin ko. Pag ako po umuwi sa probinsya, may ano po yung pag-uwi ko. Hindi po yung kung ano lang. Malalayo po ang agwat ng bahay sa amin kasi isla lang po yun. 8 po yung kapatid ko sa probinsya at ako lang po yung dito sa Bulacan. At kapag ako po ay umuwi doon, iniisa-isa po namin puntahan yun. Dati po nilalakad lang po namin. Pero ngayon po may single na motor. Ang lalakas po ng loob. Kahit gabundok po yung kanilang dadaanan, sila po ay nagmumotor ngayon, 20. Pero ngayong pagbalik po namin, baka 100 na. Kasi nung kami po umuwi nung kami po nakasingle, hindi po namin dinala yung motor namin dun sa pinakang isla. 50 na po ang isang tao sa single na motor. Pero hihiyaw ka naman ng hallelujah. Kasi po yung dadaanan mo pa ganun Gabundok nga. Pero nung yung kapatid ko na to, nung namatay nga po, ito talagang sobra ang iyak ko dito. Bakit po? Siguro sa lungkot, sa saya. Kasi lungkot, kasi hindi ko po siya nakita. Hindi ko sila napuntahan, gano'n. Kahit marami kaming pera nun. Bakit po? Trabaho po asawa ko nun May pandemic po nun, pero maganda trabaho ng asawa ko. Ang lang po nun, talagang iyak po ako ng iyak. Siguro po yung kagalakan din. Bakit po? Kasi nakatanggap po siya sa Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. At yung kapatid ko pong isa, sobra po akong nalungkot doon.
nakakilala din po yun sa Panginoon. Pero sobra po sigurong lungkot ko nun kasi hindi po siya nailibing dun sa dapat libingan. Kasi po ang lalaki ng alon, may bagyo po ata nung namatay yung ate ko. Doon lang po sa isla, Binaon. Kaya sabi ko, ang hirap, di ba? Kahit pala may pera ka talaga, kapag ang pagsubok na yun dumating. Kasi hindi ka makauwi. Kahit may motor ka ngayon, hindi ka makauwi kasi wala na. Wala na. Nung kami po umuwing mag-asawa, naka-face mask po ako. Ang sabi sa akin, baka daw ako may sakit. Kasi hindi na pala uso ngayon ang face mask doon. Pero noon po talaga hindi ako nakauwi. Yun po yung pinakamahirap na pinagdaanan ko na pagsubok. At nung pong pandemic, lahat po naman nagkasakit, di po ba? Ang una pong nagkasakit sa amin, yung bunso ko, nag-40 po siya. Nag-40 po siya. Alam po ni Pastora Grace yun, sa kanya po ako nagme-message. Pero alam niyo ba ang nilalagay ni Satan sa isip ko? Dalhin kay Romel, dalhin sa doctor hospital. Hindi naman pwedeng dalhin mo yung mga pasyente mo ng ganun-ganun lang. Pero wala po akong ginawa kundi mag-pray kaming mag-asawa. Siya po nasa isang kwarto, tapos kaming mag-asawa, palitan. Magdamag po namin binantayan si Junior, yung bunso ko. Kasi 40. Pag inanuhan mo yung damit niya, talagang pipigain mo, talagang maano yung tubig. Alam niyo po ba, nag-pray po talaga ako. Lord, tulungan mo kami. Kaawaan niyo po yung anak ko. Kahabagan niyo po ang anak ko. Kasi kung dadalhin sa ospital, tsak na na COVID siya. Praise God, kasi hindi po nagtagal yung kanyang lagnat. Nagpahilot lang po siya kinabukasan. Wala na, magaling na, kasi si Lord ang nagpagaling. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Matuto lang po talaga tayong magtiwala sa Panginoon. Amen po? Yun. Meron pong mga magagandang benepisyo kapag tayo po ay nagiging matatag sa pananampalataya. At meron pong kagalakang nagmumula sa Panginoon. Ano man yung sitwasyon, ano man yung mga pagsubok na nararanasan natin, may ginagawa ang Panginoon. Amen po? Sabi nga doon sa 1 Pedro 1:6, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Di po ba? Hindi naman po napakahaba ng pagsubok, pero nagkakaroon po ng kagalakan sa biyaya po ng Panginoon. Di po ba? Matuto lang po tayong lumapit sa Panginoon. Ito yung susi natin, mga buhay Kristiyano, yung manalangin. Puhunan natin yun, manalangin. Huwag tayong magsawa na lumapit sa Panginoon. Amen? Magpakatatag po tayo. Ano man yung pagsubok na nararanasan natin, magpakatatag po tayo. Huwag tayong mag-focus, sabi nga kanina nung nangag-pray at saka dun sa Huwag tayong mag-focus sa mga problema or sa mga pagsubok. Para tayo ay lumago sa Panginoon. Amen po? Kasi kung hindi tayo magiging matatag sa mga pagsubok na pinagdaraanan natin, wala tayo dito ngayon. Hindi tayo lalago. Amen po? Pangalawa po, yon, buhay Kristiyano, humingi ng tulong sa Diyos sa oras ng pagsubok. Verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Amen po? Ang Diyos po kapag nagbigay ay hindi nanunumbat, hindi katulad ng tao. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, kapag nagbigay ba sila nanunumbat?
Di po ba? Hindi katulad ng Diyos. Ang Diyos po ay kahit ano hingi natin, hindi po nanunumbat. Sagana po siyang magbigay. Pero ang sabi po dito, humingi ng tulong sa Diyos sa oras ng pagsubok. Ano po yung hihingi natin? Karunungan. Amen po. Sabi dito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi sa Diyos. Kaya kanina, doon sa patutuo ko po, humingi lang talaga ako ng tulong sa Diyos. Humingi lang po ako ng karunungan. At sinabi nga po ng Panginoon, hilot lang yan. Di po ba? Hilot lang. Si Lord talaga nagbibigay ng karunungan, walang iba. Kasi kung magpapatalo tayo kay Satan, maaaring tayo na sa ospital kapag tayo nagkakasakit, maaaring tayo ay kung ano-ano na ang naiisip kapag may problema. Kaya patuloy tayong lumapit sa Diyos. Amen po? Humingi, sabing ganon, humingi. At siya bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ayan. Kaya humingi lang po tayo ng karunungan. Ito po, mag-share po uli ako. Naipon po yung mga patutuo. Salamat sa Panginoon. Ano po yung pag-aaral ng kasama ko pag Lunes? Preaching clinic. Ito na po. Gusto ko na pong umayaw. Pero kung umayaw po ako, wala po ako dito. Amen po? Pwede pong palakpakan ang Panginoon. Ang hirap po para sa akin. Hirap pong mag-aral. Pero naalala ko po yung sinabi ni Pastora. Kahit wala ka anak na nalalaman, umatin ka. Iba yung presensya mo nandun kaysa wala ka dun sa gawain ng Panginoon. Di po ba napakalaki ng ginagawa nung dumadalo ka sa gawain ng Panginoon? Kahit wala tayong alam daw, basta nandun ka. Pag in-invite ka, umatin ka. Yung po yung tinandaan ko talagang sinabi ng Pastora Ruth nung nabubuhay po siya. Yung po yung nakatanim sa aking isip. Sabi ko, kulang ako sa karunungan, pero kapag pala ikaw ay nag-aaral, mayroon ka ring matututunan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi po napakahirap po ang preaching clinic. Ilang pastor po may judge pang katabi. Pag nakita ko na po sila, talagang nangangatog na po ako. Kala nila sila lang yung nangangatog. Hindi po, tahimik lang po akong tingnan. Ayoko kasi nung mahawahan ko pa sila ng ng pangangatog. Amen po. Hingi lang po talaga tayo ng karunungan sa Panginoon. At ang mahalaga po doon, yung pagsunod. Sumunod po tayo. Amen po. Ako, yun yung natutunan ko kay Pastora Bey. Kahit hindi mo alam sumunod. Sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Kasi pag ang Panginoon na ang gumawa ng sa'yo, si Lord na ang bahala sa'yo. Amen po? Ayan. Basta magdepende tayo sa Panginoon. Bibigyan niya tayo ng karunungan. Mahirap man yun or madali, basta magdepende sa Panginoon. Hindi ka niya bibiguin. Amen po? Share ko din po yung nung pandemic. Ipo ba? Ano po ba yung nag-pandemic? Ako po talagang, sorry po Pastor CJ, sorry po mga pastor. Nung pandemic po talaga, di po ba may Zoom? Magsusum. Di po ba? May gawain pero magsusum kasi hindi naman pwede dito. Sabi ko, nakikita ko yung ni Pastor CJ. Baka ako pagalitan ni Pastor CJ. Hindi ko kasi mabuksan yung pagpipindot ng mga na cellphone. Kasi di po ba online yung mga prayer? Sabi ko, hindi pa po Pastora Grace. Sabi ko, si Pastora Grace naman dapat dito Saka si Ate Dulcie, bakit ako yung inaano dito? Sa
Aking isip lang po yun. Pero humingi po talaga ako ng tulong sa Panginoon. Humingi po ako ng karunungan talaga sa Panginoon. Alam niyo po ba, pumasok pa po ako sa CR, nagkakandaiyak po talaga ako. Kasi hindi ko po mabuksan talaga yung yung pagpipindot sa cellphone. Mayroon pong prayer po yung Sunday service po ba? May gagawin, mga Google, kung ano-ano yung mga gagawin noong pandemic. Hindi ko po talaga mabuksan-buksan yun. Sabi ko, babalibag ko na tong cellphone na to. Di ko alam to. Sabi ni Pastor CG, kaya mo yan, Ate Ami, kaya mo yan. Kaya ko nga po, hindi ko nga po alam. Pero salamat po sa inyo, Pastor. Kasi natutunan ko din po yun. Sa tulong niyo, sa tulong ng Lord. Amen po. Hihingi lang po talaga tayo ng Panginoon, ng tulong sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo hihingi ng tulong sa Panginoon at yung sarili nating karunungan yung ating gagamitin, wala ako dito kasi maging sa kasi ina-assign nga isa-isa sa mag-pray, hindi mo alam naman kung saan pipindot eh. Pumunta po ako ng CR talaga, nagbuhos po ako ng tubig. Iyak po ako ng iyak. Kasi baka magalit sa akin yung mga pastor kasi kung hindi ko yun magagawa. Kasi di po ba, pag may mga ganong pagsubok, yung isip mo, iba na ang ilalagay ni Satan. Huwag ka nang mag-online, di mo alam yan. Diba? Bahala na sila, wag mo nang pilitin yung sarili mo. Mahirap po. Pero salamat sa Panginoon. Lumapit lang po tayo sa Panginoon kasi siya na ang bahala. Amen po. Kaya salamat po sa ating mga pastor kasi may matututunan talaga tayo sa ating mga pastor. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ayun. Kahit ano yung pagsubok natin, magtatagumpay tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po. Sabi sa Matthew 7:7, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Yan. Kaya humingi lang po tayo. Sabihin nyo sa katabi nyo, humingi lang tayo sa Panginoon. Amen. Huwag tayong magsawa sa paghingi sa Panginoon. Amen. Buhay Kristiyano, number 3, magtiwala sa Diyos sa oras ng pagsubok. Yan, sabi dun sa verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Verse 7, huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong, number 8, pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Amen po. Yan. Magtiwala po tayo sa Diyos. Ano man po yung mga pagsubok na nararanasan natin, magtiwala po tayo sa Diyos. Hindi nais ng Diyos na tayo ay mag-alinlangan. Di po ba sabi doon sa verse na ating mga binasa? Sapagkat ang nag-aalinlangan, kung nag-aalinlangan ka, wala kang matatanggap sa Diyos. Amen? Mayroon po ba kayong pinag-pray na hindi sinagot ng Panginoon? Siguro po meron. Pag hindi po yun gusto ng Panginoon. Pag hindi po kalooban ng Diyos, hindi po yun ibibigay. Katulad ng sinasabi doon sa verse na kapag nag-aalinlangan. Kaya pag tayo po humingi sa Panginoon, wag po tayong mag-alinlangan. Magtiwala po tayo sa Diyos. Kapag tayo po ay may sinabi sa Panginoon, pagsubok man yun, maganda man yun, magtiwala po tayo sa Panginoon. Siya lang po yung makakatulong eh. Although makakatulong po sa atin yung mga pastor natin, mga leader, pero iba po yung tulong ng Panginoon. Amen po? Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Huwag tayong pabago-bago ang isip. Ayan, humingi tayo ng karunungan sa Panginoon at lumapit tayo sa Kanya. Amen? Ayan.
Yun lang po ang aking may share. Buhay Kristiyano, magalak kayo. Magalak kapag tayo dumaranas ng pagsubok. Number 2, humingi ng tulong sa Diyos sa oras ng pagsubok. Number 3, magtiwala sa Diyos sa oras ng pagsubok. Amen. God bless po. Tayo po ay manalangin.